Morning mga ka-agri. Kagaling natin sa church. Good morning sa ating lahat. Happy Sunday. Happy Lord's Day. Ayan. Okay, silipin natin itong variety ulit natin. Bilisan mo kasi ang ganda ng presyo. Medyo mukhang pababa na yung price. Kasi lalo yan pag dumating daw yung import. Kasi wala pa nga yung import ay mataas pa ang pagbili ng mga buyer ng palay. Ayan yung kan natin, hinog na doon banda. Ayan, nakahiwalay atin din yan hanggang doon. Tapos ito na lang yung medyo hindi hinog. Ito harap tsaka yung likod ng pigri kasi ito talagang nalililiman dati, buti natanggal na natin. Okay, yan. Okay, tuloy natin mga ka-agri. Yan, sumilip tayo ulit. Ito, tagal nang hindi nyo nakita ulit. Ito yung sitwasyon ng palay natin sa oras ng mag alas 12 na pala. Ayan. Ngayon, mamayang hapon, iikot tayo para makita natin, may balwid natin kung kailan pwede nating ipaani. Ayan, hanggang doon. Ikutan natin mamaya hanggang dyan. Doon. Hanggang dyan. Yan ang magandang palay dyan. Tignan natin, i-view natin. Mamaya, ayan, nasaktan yung palay natin. Ang ganda sana niya at mabilis sana tayong magpa-hinog dyan kung hindi dumaan lang si Bagyong Egay. At ang masaklap doon, dumiretso na napaka sama ng panahon, halos 1 week na ayaw umaraw, umuulan. Kinahaponan, umuulan dahilan na itong plug lift shift natin, alam nyo naman kung masasaktan ang plug lift shift, hindi natatayo. Maraming nakasingit yan na hindi mabubuo. Lalo 2 days na hinambalos ni Bagyong Ega, yun yung nakasira. Sa variety na to, SL19H, sa haba ng uhay at bilang ng uhay, napatangkad natin, napalaki natin yung butil. Napakadaling anihin sana yung 200 kaban per hectares. Pero hindi natin inaasahan, climate change ay talagang ganun ang buhay. Importante, ang maganda ngayon ay napakataas ng presyo. Umaabot sa 23 to 25 pa rin ang price per kilo. Mga farmers, sana ay ganun palagi para lahat ng mga farmers ay makabawi naman. Lalo yung mga mahina, yung mga ani nila nasa 80 lang or hindi maka-area. Yung sinasabi natin hindi maka-area, yung mahirapan pa sila maka 100 per hectares mga ka-agri. Ayan. Ayan yung sitwasyon ng palay natin ngayon. Tignan nyo dito, tayong tayo yung plug lift shift dito dahil naka-cover dito sa piggery natin. Ay napakaganda ng tindig niya. Samantalang dito talagang wala na. Ayaw nang tumayo nung kan. Expected ko yan. Maraming nakasingit yan na ipa na talaga. Hindi mo na 90% na mabuo yung lahat ng butil niyan. Mga ka-hybrid yan. Okay? Sharing is caring. At ang nakita natin, umikot tayo nung nakarang araw. Si-share ko sa inyo ulit. Ito na lang pala mga kagre, bago lahat. Ito na lang yung medyo green. Tapos itong likod ng figure, alam naman natin medyo natatakpan. Pero puntahan natin sa likod mamayang hapon. Idudugtong natin sa bago natin i-upload sa YouTube. Para masilip nyo yung mga uhay doon. Tignan nyo kung gaano na kahinog. Kung i-evaluate natin, samahan nyo ako. Kung ano na ang sitwasyon, kung marami bang nakataas na ganyan, nasa lubungan. Nung sumikat ang araw, nung bagyong Egay, tapos biglang umulan. Tapos yung mga napagpag, yung mga bumuka, sigurado yun na nasira. I-evaluate natin kung kaya pa ba ng 200 per hectares, pero tinitignan ko parang mahirapan tayo sa lagay nito. Kasi ito talaga ang nabugbog ng sama ng panahon, SL19H natin, dahil halos 90% na kasasapaw, kalakasang sumapaw nung dumaan yan si Bagyong Egay, mga ka-hybrid. Okay? Balik tayo. Umikot ako noong nakarang araw. Tinignan ko yung sitwasyon. Napakaganda. Yung mga katabi natin, yan, lahat triple to. RC222. Alam naman natin yung mga RC222. Lahat yan, RC222. Nakapalibot sa atin. Hanggang doon. Karamihan na naitanim ngayon. Sabihin ko na sa inyo, RC222.
ngayong wheat season dito sa location namin, dito sa bayan namin. Kasi nga yan ay kaya ring umani yan ng 10 tons. Sa data ng PhilRice, kaya ring umani ng 10 tons per hectares. Pero ang masaklap, sa mga nauna na nabalitaan nating umani lang sila ng 60, 80, nahihirapan sa 100. Ang maganda lang doon ay maganda yung presyo, kaya halos hindi rin sila malugi. Pero kung bumaba yung presyo, kahit 17 lang, yung aning ganon, malulugi sila, break even sila. Talo yung farm owner doon, mga ka-agri. Kaya baguhin na natin yung farming style natin, mga ka-agri. Yan, puntahan nyo YouTube channel ko, mga farm owner. Pumick up kayo. Ang dami kong i-share doon, hindi pa putol-putol yon. Mahaba yung videos natin dahil actual farming tayo, hindi yung kukuha ka lang ng konting portion doon tapos i-explain mo. Hindi ganon, naka-actual farming tayo, kaya mahaba yun, expected nyo mahaba. Sure ko sa inyo na marami kayong mapupulot doon sa YouTube channel natin, AgriTipid PH. Mag-subscribe kayo or hindi, wala tayong problema doon. Hindi yon yung pagkakakitahan natin, yung YouTube channel natin na yun. Binabahagi ko sa inyo ito para yung mga experience ko na pag-aralan ay may ibahagi ko sa inyo para makatulong. Kagaya ng sinabi ko, sama-sama, tulong-tulong itaas ang ani at kita para matigil na yung importation. Kasi nga, pagdating ng import, ayan, parating na yung import, babagsak ulit yung price. Kung walang importation, hindi naman mataas palagi yung presyo ng sariwang palay. Okay, balik tayo. Ang pinuntahan ko yan, umikot ako ulit dyan, tapos pumunta ako doon. Pumunta ako sa ibang barangay, tinignan ko yung rice derby ulit, kasi minomonitor ko yon. Ngayon, ang sitwasyon dito, kasasapaw yung palay, nakita ko ulit yung sitwasyon, gaya pa rin ng dati. Kaya nga hindi nila may-ani yung 3RC222 dito sa area ng kahit 150 or 160 to 200 dahil sa maling pamamaraan nila sa pagpaparming. Kasasapaw yung palay nila dyan, wala pang laman, nakaganyan pa lang, hindi pa yumuko, nakataas kasasapaw. Tinignan ko rin yung iba, hindi pa talaga totally nakasapaw, wala ng tubig, nag-drain na, binuksan na yung mga pilapil, tinanggalan na ng tubig. Yan yung anlaking kamalian nyo, mga agri, sinasabi ko na, mga ka-farmers. Ewan ko kung alam ng mga farm owner yon, bisitahin nyo yung mga palayan ninyo at magpatubig. Kung walang tubig na masisipsip yon, expected nyo ang daming mawawalang ani ninyo. Baka aabot pa ng 60%, kaya nga 80 lang yung inaani ng karamihan. Dahil sa kakulangan nyo sa tubig, yung binitawan yung sustansya, abono, nutrients mula sa lupa at yung natira na nutrients sa lupa, paano niya ngayon ipupunta sa butil? Paano i-transport yung sustansya mula sa lupa papunta sa butil? Yung tubig ang nagsisilbing tagapaghatid ng sustansya, taga-transport ng sustansya mula sa butil para mabuo. Ayan, para mabuo hanggang batok. Ganyan, para mabuo hanggang batok. Paano mo mabubuo yung batok niyan at yung mga nakasingit kung wala, nahihirapan sumipsip ng tubig, walang masipsip na tubig? Alam nyo naman ang init ng panahon, climate change, ang init ng panahon. Sa 2 days na may tubig yung sakan nyo, sa 2 days pa lang na hindi ka nagpapasok ng tubig, wala ng tubig yung sakan ninyo. Kaya mabibitin yon, ilang araw pa yon bago anihin. At naglalaro yung palay ninyo kung walang masipsip na tubig. Kaya huwag kayong mag-expect yung mga farm owner at taga-saka na hindi na naka-update. Yung traditional na gawain, ganun at ganun pa rin. Huwag nyong i-expect na aani kayo, iaanin nyo yung sakahan ninyo ng malakas kung ganun yung pamamaraan ninyo. Pag sapaw ng palay, wala ng tubig yan. Bisitahin nyo mga farm owner, tignan nyo sakahan nyo, wala ng tubig. Kailangan yan may tubig hanggang milking stage ng palay ninyo para mabuo nyo hanggang batok, hindi mabibitin. Wala namang ulan. Kung umaasa kayo sa ulan noon, yung ulan ng ulan, wala ngayon, August. Mga hybrid at ang lakas ng sikat ng araw ngayon, August. Ito ang pinakamagandang maglabasan ang uhay, pero suportahan nyo ng
tubig. Suportahan nyo ng tubig kasi mabilis madry yung lupa. Kailangan may masisipsip yan. Habang nagpapasapaw kayo, paglabas ng uhay, kailangan nyong i-maintain yung tubig. Kung deep well naman kayo, AWD, para hindi kayo maaksaya sa crudo. Importante may masipsip na tubig yung palay para may ihatid yung sustansya mula sa lupa, mga binitawan nyo papunta sa butil para mabuo hanggang batok, maisagad ninyo. Mga kagre, mayroon man yang hindi nabuo dyan, nagkasakit na, at mayroon yung talagang tinira na ng mga rice bag, ganun. Yan, mabubuo niya, ganun lang magpabuo ng tubig. Huwag niyong pabayaan sa tubig. Ganun lang yan mga kaagre. Yun yung nagpapababa ng ani ninyo kahit napakaganda, arangkada, ang tataas ng mga triple to nila. Ang gaganda ng uhay pagsapaw. Bakit? Ang inaani lang nila, nasa 120, masaya na sila sa 120, 130, ang saya na nila, malakas na sa kanila yon 120, 130. Pero yung iba, nasa 60, 80, hirap pa sa area. Yun yung talagang pinakamaraming umaani ngayong wet season. Baliktad. Kailangan sa August, pag na-timing natin, dapat mataas ang ani natin dahil parang dry season ito. Okay, kung na-timing lang sana itong SL19H natin, ay ang lakas ng anin nito. Kung tayo ngayon tayo nagpasapa, tapos aanihin talaga natin sana ito ng last week ng August or first week ng September. Yun yung malakas na ani, parang dry season yan. Yung ani dyan, yung climate, parang dry season yan, mga ka-agree. Pero hindi natin na-timing dahil dami nating variety. Ang sumira sa atin yung unang ipinaani natin. Akala natin 120 days, pinagpipilitan 120 days, yun naman ang nauna, halos na bilang ko lang 102 days na ipaani na 99 days. 99 days na ipaani na natin mula sa punlaan na yun, binilang na natin 99 na paani na natin. Yun yung sumira sa schedule natin, kaya ito ang nabugbog SL19H. Okay, ganun ang talagang buhay. Next time, alam na natin yung ating gagawin. Yun ay charge to experience ulit mga ka-agree, ganun talaga. Kung hindi ka nagkakamali, walang pagkakamali, hindi ka matututo. Kailangan may pagkakamali ka para may adjustment, para dun ka mahahasa. Okay, sharing is caring. Magandang tanghali na sa ating lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, AgriTipid Feeds, para palagi kayong updated. Walang problema sa akin kung mag-subscribe man kayo o hindi. Importante, panoorin nyo, tapusin nyo. Ang dami nyong mapupulot na tips at aral. Okay? Or kung gusto nyo mag-message, puntahan nyo yung Facebook account ko. Mas mabilis nyo akong hanapin doon sa Messenger. I-chat nyo ako. Marireplyan ko kayo. Okay? Efrel Banal Suge. Bye-bye. Happy Sunday. Happy Lord's Day. Check, 5:30 yan, medyo mainit pa, tara pasyal tayo. Samahan nyo akong tansyahin natin kung kailan tayo magpapaani at ano nang nangyari itong palay natin. Ayan, sa oras ng 5:30 iikot tayo at i-evaluate natin, tapos ano pa, ang araw ngayon ay Sunday, August 13, 2023. At ang price kanina, yung mga nagbenta, makakilala natin nagbenta dyan sa sentro ay 23.60. May nagsasabi naman na 28 pesos. Kung medyo malakas-lakas ka ay 28 pesos. Matsatsambahan mo yung mga rekta galing sa Nueva Ecija, mga dayo, yung mga bumibili ngayon na mataas yung price. Maabot sila ng 25 to 28. Pero yung nabalitaan natin kanina, ordinary, RC222, ay mataas na rin yung price dahil, naku, pinutol na naman ng ibon. Ang price ay, ito na yung pinaka-green dito sa harap. Okay, porta tayo sa likod. Itignan natin, samahan nyo ako. Ayan, mas maganda tumingin sa hapon. 28. Pero inyo yun, 28. Sana mahinog na. Yun na yung kwan natin ngayon. Sana itong SL19H natin. Tapos itong variety humahabol naman. Ayan. Medyo mabilis naman. Ay aanihin na natin. Para mabawi natin yung sinira ni Bagyong Egay. Ayan, taas oh. Ayan, ito lang naman yung pinaka-green na sa gilid. Yung gitna ay kwan na. Hinog na. Ayan oh.
Mga 1 week na lang to mga ka-agri. Kabilis. Ayan. Habol sa magandang presyo. Tignan natin. Okay naman, meron sa batok pero hindi natin maiwasan. May mga nakasingit yan na kuan. Marami yan sa yung sinira ni Bagyong Egay. Ayan oh. Napakaganda, ito yung SL 19H. Tignan nyo yung uhay. Tara, mas maganda dun sa likod. Punta tayo dun. Yan, ito yun naman humahabol. Matigas na rin. Kabilis, humahabol itong Biorest 650 natin. Mabilis lang to dahil hindi siya maluyuan yung agwat. Alam ko na yung mga ganito dahil meron nga tayong palay noon na ganito na inbreed. Pero mas maliit yung butil. Ito talagang malaki yung butil. Pag itinabi natin halos magta times 2. Yung laki niya. Halos magta times 2 siya yung laki niya. Kaya doon naman siya babawi at saka makapal talaga yung sowin nito. Tara. Sayang. Itong SL 19H natin mga ka-hybrid. Napakadali sana nating anihin yung target yield natin 200 kaban dito. Kaso talagang sinira ni Bagyong Egay yung plug lift shift natin. Alam ko na ang mangyayari dyan, nahihirapan na siya. Dahil alam nyo naman kung sira ang plug lift shift, ayan, ayaw nang tumaas. Nahihirapan na magpahinog. Mayroon yan mga nakasingit na hindi na mabuo. At ang mahirap yung mga ganun, yan, yung mga nasa lubungan. Ito noong Bagyong Egay, yan yung sisira sa atin. Ayan, hindi nagkalaman. Yan yung mga sisira sa natin. Ayan, marami yung bumuka noon. 2 days kasi yun, biglang paparating si Egay, biglang sumikat ang araw at bigla na lang bumagsak yung napakalakas na ulan. Tapos okay sana kung nung dumaan si Egay, Bagyong Egay ay tapos na. Kaso gabi-gabi ay lakas ng ulan, halos 1 week yon, kaya nag-over yung nitrogen natin at yun nga ang nangyari, nasira yung mga ibang natin, mga uhay. Sinira na yan, wala nang laman, nasira. Yan yung mga sisira sa atin ngayon. Kaya swerte tayo kung mahit pa natin yung 200 kaban per hectares. Napakaswerte natin. Pero itong variety na to, ito punlaan natin yan ng SL 19H. Ang variety na to, sinasabi ko na sa inyo, napakadaling anihin. Basta hindi daanan ng bagyo, napakadaling anihin yung 200 kaban per hectares dahil mayroon siyang katingian na maraming bilang ng butil. Napaabot nga natin yan ng yung binilang natin sa 1 feet ay 572 greens. Isang uhay lang yon mga ka-hybrid, kaya napakalakas. Sa 10 inches umaabot pa rin ng 500. Okay, 8 inches na haba ay umaabot pa rin ng mahigit 220. Okay, dito tayo sa gitna o doon na. Ayan yung uhay natin dyan. Tignan nyo, habang nahihinog yan, gumaganda. Dito sa dalawang pinitag yung medyo green natin. Okay, dito na lang tayo. Push muna natin, medyo mahaba or bilisan lang natin. Ayan. Push. Bayin na natin tong anihin, itong Biorest 650, yan. Saka ito, para minsanan na kasi hindi na babalikan ng combine harvester ito. Konti na lang ito, layo pa ng panggagalingan ng combine harvester. Kaya isasabay na natin, kahit green pa yan, ihiwalay na lang natin yung isang variety. Ayan o. Hahaba, ang lalaki. Ayan. Tara, ayan o. Ayan, ipasilip ko sa inyo. Kasi pag umaga, basa yung dahon. Pangit tumingin ang palay. Parang ang lamya na, ang lambot. Dami nating tama walang laman. Ito yung mga bumuka nung bumagyo na nasa lubungan. May pangilan-ngilan naman, hindi naman ganun. Sabihin na natin baka 10% nga. Ayan o.
Diba? Okay, doon tayo. Tignan natin yung kwan doon. Ayan yung uhay ng kwan naman, SL. Post. Yan. Tignan nyo na lang. Dami oh. Nakikita ko na. Marami yung kwan talaga. Tinamaan ng sayang. Itong SL19H natin. Nakikita ko marami yung hindi na nagkalaman dahil sa yun nga na saktan, nasalubungan. Tapos yung plug lip shift natin talagang bumaluktot na, expected na yan na maraming nakasingit. Pag tayong-tayong sana yan, mas mabilis pa magpahinog, hindi malaro. Mas marami tayong aanihin, mas mabilis magpahinog yung palay natin. Ayan o. Hinog na ba dito? Sa gilid. Wala na, nakayuko na lahat yung plug lip shift natin, hirap na. Kaya yan oh, may nakasingit-singit na green na. Dahil nga plug lip shift bagsak. Kaya nahihirapan magpahinog. Maraming sumisingit na hindi mahinog-hinog. Tara dito. Ito yung nakahiwalay. Check natin. Bagsak yung plug lip shift. Ito yung dating punlaan natin. Ayan no, sumobra. Nag-over din sa nitrogen dito sa gilid oh. Mapapansin nyo. Parang sasabihin nilang inulmog. Ganyan pag nag-over sa nitrogen. Yung kanyo dahil sa diretsyong umulan. Kaya nga sinasabi ko yan. Konti lang abono natin. Sumobra pa tayo dito sa gilid. Kasi pumapagilid yung yan. Para ina-actual natin. Pumapagilid yung sustansya. Kaya tingnan nyo bagsak. Bumabagsak sa gilid. Meron man makuha dyan, ampaw, chok at magaan. Ayan, bagsak yung pinakagilid oh. Ito, lubak. Ayan, parang naulmog. Kita nyo? Ganyan mangyayari kung mataas yung nitrogen nyo, magiging dayami. Yan yung sinasabi ko, kaya napaka-critical yung sobra-sobrang nitrogen at patuloy na pag-ulan. Lalo't wet season. Pero yung timing natin sa pagpapalabas ng uhay ay mali. Nakuan kasi sa atin yon, sumira yung isang variety natin. Yun pala ay biit. Ayan yung uhay dito. Yan, pakita ko sa inyo yung mga uhay dito. Ayun na, tignan nyo. Ayan na. Dami ng uhay dito ah. Oh, sige, samahan nyo ako. Tignan nyo kung kaya pa natin i-ani or wala na. Sa evaluation ko mahihirapan na. Ang daming kwan. Mahirapan tayo sa 200 kaban. Ang dami kong nakikita nakaganyan na. Talagang hindi na nagkalaman. Na saktan sa kwan. Nasaktan sa bagyo, tapos plug lip shift. Tignan nyo itong mga tayo pa ang plug lip shift. Oh, ang ganda. Kabilis mahinog. Samantalang yung bagsak dyan sa gitna, wala na. Maraming nakasingit. Oh, tignan nyo. Kabilis. Yan. Gitna. Tingin tayo. Okay naman yung iba. Yan. Check nyo. Okay naman yung iba oh. Diyan sa medyo mas malayo, pero ayan oh, nakikita nyo yung mga sinasabi kong namuti. Ngayon, dami. Dikit-dikit. Wala. Daming nasira ng kwan, lumabas na. Ngayon, ayun ganyan oh, nakatayo. Sinira ng bagyo, ayan oh. Yan oh, dikit-dikit. Kaya naakon ko na may hirapan tayo. Ayan. Daming nasira. Okay, tara na, hindi na tayo pupunta doon. Yan yung palay natin dyan. Hindi na tayo pupunta doon. Punta tayo doon para makita nyo.
Sayang. Itong kuan natin, ulitin natin sa dry season. Doon natin kuan, ito na yung talagang itatiming natin itong SL 19H. Dahil malaki yung area nito. Yan, kahit bibili tayo siguro ng binhi na, okay lang sa atin na bibili ng sariling binhi. I-try ulit natin to. Kasi alam kong malakas ito. Kahit hindi free, i-try ulit natin. Bibili tayo ng sariling pang binhi. Ayun o. Tanggal tayo ng tubig. Ayan. Wala ng tubig yan. Drinin ko na lahat. Nakabukas yan. Pero bago anihin, 2 days bago aanihin, pasok tayo ng tubig para lumambot. Kasi magiging makunat yan. Kung kuan, titigas yung magiging makunat yan kung titigas yung lupa, mga ka-agri. Tira o. Ayan yung uhay natin. Yan, makita nyo. Taas kasi. Diba? Ayan sa gitna. Mas hinog yan. Kaysa dito sa gilid. Yan, medyo green dito sa gilid kasi pumapag ganito. Okay, kahit maabutan lang natin yon 20 pesos, malaking bagay na yon. Mga ka-hybrid, ka-farmers, ka-manalon. Okay. Yan. Ibaluit natin. Bukas na rin yan. Ayan o, babagsak na talaga yung palay natin. Ayan. Babagsak na talaga. Mabigat na. Ayan. Daming ibon o. Tinitira ng ibon at saka daga. Ayan o. May laman naman. May laman naman siya. Yan, sa gitna, medyo maganda yung pagkahinog dyan dito lang sa gilid. Kasi nag-over, nagpaganito yung excess nitrogen, tapos biglang ulan ng ulan. Okay naman yung uhay dyan, malinis. Sa gitna-gitna. Tignan nyo yung mga nakataas na plug leaf sheep. Ang ganda ng pagkahinog niya. Samantalang kung bagsak yung plug leaf sheep, wala. Nahihirapan talaga magpahinog. Tignan nyo ito, mga nakataas yung plug leaf sheep. Ang ganda ng pagkahinog niya. Oh. Kita nyo? Oh, malinis. Pansin nyo? Samantalang pag bagsak na bagsak, over. Ayan. Madumi. Ayan, maraming green pa. Ang ganda ng uhay dito. Sa taas. Tingnan natin dyan sa taas natin. Ito, mayroon siyang sagad na 113 days maturity. Mga ka-agri. Ayan, bukas na rin yan. Lahat yan, binuksan ko na para mabilis na matuyuan. Pag ayun, diniscuss ko kanina, idudugtong natin dito sa iyong videos. Diniscuss ko kung bakit ang hina ng ani ng mga nauna at ito pang mga hindi marunong magpatubig. Sigurado yan, mga ka-agri, kahit maganda yung panahon. Ang ganda nga ng panahon, ayan, ang taas pa sikat ng araw, mag-alas 6 na. Ang ganda magpasapaw ngayon. Kahit pa maganda nga, sabi ko nga, kung kulang kayo sa tubig, wala ring silbi. Ganun din, hindi rin mabubuo. Pagkakataon nyo na, mga ka-farmers, pagkakataon nyo na para maitaas yung inyong ani, pero mali. Yung diskarte nyo pa rin, ayaw nyo magpatubig, kaya ang nangyayari resulta, 80, 60, 80, nahihirapan pa rin kayo sa 100 or pag-area. Okay, maraming salamat. Let's go. Happy farmer, sharing is caring. Putuloy na natin. Ang haba na. Hanggang dito, yung papaanin natin sa SL19H. Maliit lang yung area nung pinag-anihan natin yung bagong variety ng Bioseed Research Philippines, yung Bio Rice. Umani tayo doon ng 173 kaban per hectare at 50 kilos. Yun, or 8,600 nandun, 8,689 ata. Hindi tayo nagkakamali, kilos. Yung inani natin doon na may price na 23 kasi may green pa, 23.50 per kilo. Napagbentahan natin doon, yung gross natin ay bali, ang gross natin ay gross income natin nasa 40,000 net natin. Sabihin mo na lang 35 dahil free naman yon, bigay ng, napapasalamat tayo sa Bioseed
Presets Philippines. Pero lahat yun, ang ginastos ko lang dun ay yung, kasi demo yun, at bagong variety na for adaptation, at kukunin nila yung data. Sharing is magandang araw sa ating lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, AgriTipid PH. Tapos na, bye-bye. Natin oh, kabilis mahinog. Tignan nyo, hanggang batok yan. Oh, may laman yan hanggang batok. Kaya ito lang sa gilid. Yan oh, tignan natin sa medyo gitna, hinog na. Ganito lang kabilis ito pahinugin. Yan oh, hinog na, kaya kayang sumabay doon sa SL19H natin. Pagsasabayin na natin ito na ipaani. Ayan oh, ang kapal. Tignan nyo, ganyan lang kabilis yan. Kasi hindi siya yung parang bugnay, sabi sa Ekwan. Pero ang haba oh. Ang haba niya. Yan, sa suwi siya babawi at saka yung laki ng butil. Hinog na. Kabilis. Yan, sasabay na lang natin dyan. Okay, abangan nyo. Ito. Kailangan itong kon natin, makaani ito ng, kasi itong area na to nung dry season, naka 89 kaban ito. Yung kaban niya, pero sa average, itong area na to, pero maliit kasi yung pinag-anihan ng bagong variety, kaya ito yung pupuno dito. Ito dapat mapunuan niya ito, Biores 650. Kailangan mapalabas niya rin yung 89 kaban na inani natin dito sa hectares nung dry season. Okay, kahit na nabagyo, tignan natin ang lakas ni Biores 650. Skiring. Magandang hapon na sa ating lahat. Time check, alas 6 na. Ayun na, mag-exercise muna tayo. Pasok natin yan. Graba. Bye bye.